May mga bagay na hindi natin maintindihan sa ating buhay. Kahit na paano natin isipin, hindi natin ito maunawaan. Kamukha na lang bakit ang iba ay hindi pumasa sa board exam kahit naman sila ay nag-review at nagsakripisyo. Meron din ibang mga magulang nagtatanong, bakit agad nabuntis ang kanilang mga anak na hindi pa naman nakapanahon para magpakasal. O meron din mga nagtatanong, bakit kaya binigyan sila ng malubhang sakit na tapat naman sila sa kanilang pag-exercise. Hindi naman sila nagkukulang sa kanilang mga bitamina, maayos naman ang kanilang mga kinakain. O kaya naman, bakit kaya naging napakasakim ng kanilang mga kapatid na pati yung kanilang mana ay kinuha? Bakit kaya ang Panginoon agad kinuha yung kanilang minamahal? Agad namatay yung anak o yung asawa? May mga bagay sa ating buhay na hindi natin maintindihan. Pero dumadaan tayo sa mga ganitong punto o ganitong mga karanasan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na magpatuloy. It doesn't mean that you do not understand, that you should stop already. Continue, because someday, somehow, God will make clear everything to you. Ang mga bagay na hindi natin maintindihan, kailangan nating umasa sa Diyos na siyang ang magbibigay ng kasagutan. Kamukha din po sa narinig natin sa Ebanghelyo na nagturo ang ating Panginoon, pinapalinaw na darating ang araw na siya po ay dadaan sa maraming pagsubok. But see, something prevented the disciples not to understand this because it was not the time. Darating din ang oras at panahon pagkatapos muling nabuhay ng Panginoon, and as they look back, they would start to understand all of His teaching. Tayo ay inaanyayahan palagi ng Diyos, palaging manalig at maniwala sa Kanya. Dahil wala namang bagay na ginagawa ng Diyos na hindi niya pinag-iisipan. Walang bagay na ating nararanasan na purong aksidente lang. Lahat ng iyong pinagdadaanan ngayon, arte ng kagustuhan ng Diyos at kasama yan sa Kanyang magandang plano para sa ating buhay. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang ina. She tried to have a child. Pero sa kasawiang palad po, kahit na anong gawin niya at ng kanyang asawa, hindi po sila magkaanak-anak. Until finally, siya po ay sumulat ng isang panalangin sa kanyang diary. Sinasabi niya, Panginoon, gusto ko pong magkaroon ng anak. Pero kung kayo po ang masusunod, lahat po, susundan ko ang inyong kagustuhan. And as she was praying for this intention na gusto po niyang magkaroon ng anak, naisip niya na siguro maganda po na siya po ay mag-ampon muna. So, the next day, she started to do the paperwork. Ginawa po niyang lahat para makapag-ampon siya. At ang binigay po sa kanya na bata ay galing pa po sa China. Siya po ay pumunta sa China, pinakilala po itong bata, at alam niya po, nung tinignan niya yung birth certificate ng bata, nabigla po siya. Bakit? Kasi yung pong date, yung petsa na kung saan sinilang yung bata, yun din po yung petsa na nagdarasal daw siya sa Panginoon. Yung pong bata na hinihingi niya, ay pinanganak na sa kabilang dako ng mundo. At ito ay nakatadhana na siya ang maging ina. At ito pa po ang nakakabigla. Pagkatapos pong inampon nitong ina yung bata, doon pa lang po siya nabuntis. At nagkaroon po siya ng 3 pang supling. See, my dear friends, when we are faced with difficult questions in our life, continue praying. Continue trusting the Lord. Continue with your life. Do not live your life thinking about these questions, thinking about these problems.
continue to celebrate and to live your life. And remember, God knows what He is doing. Yan sana palagi nating tandaan. Yan sana palagi nating maisip. Laging alam ng Diyos kung ano ang Kanyang ginagawa. Kaya kailangan tayong manalig at magtiwala sa Kanya. Ano pa ba yung mga tanong na hindi mo pa maintindihan o hindi mo pa makita ng sagot ngayon? Sabihin mo sa Diyos, pero wag kang titigil, wag kang susuko. Wag ka sanang malulungkot dahil wala pang sagot sa iyong mga problema. Pag wala pang sagot ang iyong mga problema, ibig sabihin, hinahanda pa ng Diyos ang isang malaking grasya para sa iyo. Do you trust that? If you have a weak faith, ask for more faith, and God will continue to strengthen you.